Hollywood TV. Final touches na lang ang gagawin sa private office ni Chris. Kompleto na iyon sa furniture at modern appliances na gagamitin niya. Maayos na rin na ipwesto ang malaking kama sa isang adjacent room na siyang titirhan niya habang nasa Bacolod siya dahil ang townhouse ay ipapagamit niya sa isang executive niya na manggagaling pa sa Maynila. Sa nakalipas na 2 linggo, naging sobrang abala siya sa pag-alali sa 3 interior designer na namamahala sa pag-aayos ng mga mahalagang kagamitan sa opisina sa loob ng building. Pero kahit naging abala siya ay pilit pa rin sumasalit sa isip niya ang tungkol kay Laila. Nagulat nga siya na magising na lang siya ng umagang iyon at madiskubreng wala na ang dalaga. Umalis ito ng townhouse niya na hindi man lang siya ginising. Kinailangan pa niyang pumunta sa Cities Bar at kausapin na isang waiter doon sa pagbabaka sakaling kilala ng mga ito si Laila. Pero ayon dito, bago pa lang umano ito sa naturang bar at hindi nito kilala si Laila. Pang-ilang beses pa lang umano nito na nagaway roon at palagi raw naglalasing doon ng dalaga. Hindi naman niya tinandaan ang plate number ng kotse nito. Madali sana siyang makakalapit sa mga contact niya sa mga LTO para malaman ang pangalan at iba pang emosyon tungkol sa may-ari ng kotseng iyon. Aminin man niya sa sarili o hindi talaga siya pinatahimik ni Laila mula noon. Palaging laman ng isip niya ang dalaga. Bumalik pa siya sa Cities Bar sa pagbabaka sakaling makita uli roon si Laila, pero tuwi na ay bigo siya. Gaya ng mga nakalipas na gabi, napapatulala na naman siya habang nakahiga sa kama. Walang ibang laman ng isip niya kundi si Laila. Shit, bakit ba hindi ka mawala sa isip ko, Laila? Pero siya na rin mismo ang sumagot sa katanungan niya. Paano nga ba maaalis sa isip niya ang malaindog na katawan nito na tila sinadya ang pagkakalilok para sa hulma ng kanyang katawan? Paano mo bang bubura ang pandama niya ang malambot na mga labi nito na walang pagtutol noong ganap na iya itong pangangkanin? Hindi agad-agad maalis sa isip niya si Laila. Paano nga ba maaalis ang babae sa kanyang isipan gayong isa itong birhen ng mga angkin niya? Tiyak niya na nang magising ito ng umagang iyon ay nahulasan nito. Inaasahan niya na pagkatapos ng nangyari sa kanila, magdedeman dito sa kanya ng kung ano-ano. Pero hindi nangyari ang ganoon. Nasapon niya ang kanyang noo. Baliwala ba rito na nawala ang virginity nito sa isang estrangherong tulad niya? Katulad banda ito ng ibang babae, nakilala niya na basta may kursunadahang isang lalaki ay handa ipagkaloob ang sarili. Sa naisip ay lihim siyang dismaya. Para nagpoprotesta ang puso niya sa isiping chip si Laila. Pumikit siya. Kailangan maaga siyang magising bukas dahil luluwas siya sa Maynila. Magse-celebrate sila ng kaarawan ng kanyang ina. Dadalawin din niya ang puntod ng kanyang asawa. Buong maghapon nasa loob ng World Square Shopping Center sa Sydney, si Laila at ang kanyang ama. Kasama ang tiyahin nilang si Leila. Hindi siya magkandadala sa shopping bag na hawak niya. Pa, balik ulit tayo dito sa Saturday ha? Sabi niya habang pababa ni sila ng escalator. What? May kulang pa ba sa mga pinamili mo? Oo nakalimutan ko bumili ng red shoes para sa dress na nabili natin. Napakamot ito sa ulo. Nahihilo ako kapag ikaw ang kasama ko sa pagsha-shopping, kaya magpasama ka na lang sa tita Lila mo. Sumimangot siya. Kahit kailan, wala talaga kayong hilig sa pagsha-shopping. Kayo lang naman ang mama mo ang mahilig sa mga ganyan-ganyan Hindi ba't kahit noon ang mama mo na ang inuutusan mong mamili ng mga damit ko dahil wala akong katsaga-tsaga sa ganoon? Tumawa ang tita Lila niya, bunsong kapatid dito ng kanyang ama. Kuya, mabuti pa'y magmerienda muna tayo bago tayo umuwi. Nagutom din ako rito kay Leila. Imagine, sa pamimili lang ng damit, inaabot na siya ng siyam-siyam. Binalingan siya nito. O ayan, hinakot mo na lahat ng paninda dito sa mall. Dapat good girl ka na lang muna ngayon. Stop ng paglalasing para naman matulungan mo si kuya sa campaign period. Oo naman tita, landslide victory na maliwanag yon, hindi ba Mayor Prexon? Nakabungis-ngis na sabi niya. Nagtungo sila sa isang Chinese restaurant.
Habang naghihintay ng kanilang order, may natanggap na tawag ang kanyang ama mula sa abogado nila sa Pilipinas. Ayon sa abogado, pinatay raw ang suspect sa pag-aambush sa kanyang ina sa loob mismo ng kulungan. Pero nakapanumpa na raw siya bago mangyari iyon. Dawit sa kaso si Don Gustavo Merilla and of course, Mayor Merilla himself. Kailangan ay makabalik na tayo sa Pilipinas. Sabi ng ama niya. Pabiyahe na tayo sa 3rd day ng buwang ito. Kuya, baka naman sa darating na eleksyon ay makaisip uli sila ng masama laban sa'yo since ikaw naman ang kalaban nila. Nag-aalang sabi ni Tita Leila niya. Isa rin yan sa inaalala ko, sabi ng kanyang ama. Iba yung pag-iingat na lang ang kailangan kong gawin. Isa pa, sila ang may pera. Sigurado akong gagamitin nilang kayamanan nila para masiguro na sa kanila rin ang pwesto. Pero panahon na para talagang patulin ang mga sungay ng pamilyang iyon. Lalo lang silang yumayaman dahil sa pera ng mga taga-Bacolod. Nang makabalik sa bansa si Laila at ang kanyang ama, naging regular na ang meeting na nagpapangganap sa loob ng bahay nila. Meeting iyon para sa binubuong partido ng kanyang ama pero sa darating na hahalalan. May vice mayor na ito, isang dating konsehal. Kompleto na rin ang listahan ng mga councilor sa partido. Sinisiguro ni Laila na may naitutulong siya kahit papaano. Minsan ay siya rin ang personal na nagseserve ng merienda para sa mga bisita. At na mag-file ng candidacy ang kanyang ama sa COMELEC, todo ang suporta niya rito. Sumama siya sa convoy nito patungo sa COMELEC, dala ang kanyang rosaryo at tahimik na nagdarasal. Paano kung manalo na naman si Mayor Merilla? Nababahalang tanong niya. We shouldn't allow that to happen. Walang karapatang manilbihan sa gobyerno ang isang kriminal na tulad niya. Nakatiimbagang natugon nito. Kaya gaya ng sinabi ko at naipangako ko sa mga taong naniniwala sa akin, pabababain ko sa pwesto si Mayor Merilla. Iyan ang gusto ko sa inyo eh. Malakas ang fighting spirit niyo pa. Kailangan na. Alam mo naman siguro kung sino ang unang matutuwa kapag napabagsak natin si Mayor Merilla. I know, si Mama. Right. Nakausap ko na yung ibang kaibigan ko ng mga dating SK chairman sa ibang baryo pa. Nangako sila na sa akin na ikaw ang suporta nila. Pinaplano ko na ang mga gagawin naming general meeting kasama ang ibang kabataan sa first week ng sumunod na buwan eh. Thanks anak, alam ko naman na maaasahan kita. Kumusta nga pala yung kaso Papa? Tanong niya kapag kwan. Ire-reset na naman ang susunod na hearing next month. Na naman? Napostpone na nga lang last week, hindi ba? Delaying tactics ang mga Merilla yun, nak. Gusto nilang ibitin ang hearing ng kaso para mairaos muna ang eleksyon. Napangiwi na lang siya. Nasa barangay mansilingan si Laila para kausapin ang ilang miyembro ng barangay council para pag-usapan ang bubuoy nilang organisasyong tutulong sa nalalapit na pangangampanya ng kanyang ama. May lakad din ito, kaya solo siyang nagpunta roon. Nasa tapat na siya ng bahay ng sadya niyang barangay chairman nang biglang umikot ang kanyang paningin. Kung hindi pa siya nakapakapit sa doorknob, malamang inawala na siya ng balanse at bumagsak na siya sa lupa. Nang pagbuksan siya ng pinto at papasukin ang anak ng kapitan na si Melissa, rumihistro agad ang pag-aalala sa mukha nito. Laila, okay ka lang? Namumutla ka kasi. Nahihilo ako, Melissa, sabi niya. Inakay siya nito papasok sa sala at saka pinaupo sa sofa. Baka nahilo ka sa sobrang init sa labas. Sandali at magtitimpla ako ng juice. Habang hinihintay niya ito, lalo pang sumama ang pakiramdam niya. Parang nasusuka siya at lalo pa yatang dumidilim ang kanyang paningin. Nababahala siya pero pilit niyang iniignora iyon. Hindi niya masyadong nagalawan juice na inihanda nito para sa kanya. Okay ka lang ba, Laila? Putlang-putla ka pa rin, sabi nito. Sumama ang pakiramdam ko, pag-amin niya. Ano kaya kung sa ibang araw na lang natin pag-usapan na sadya mo? Nag-aalala ako sa'yo, Iha. Sabi ng ama mo nito nang harapin siya nito sa dala. Dapat siguro ay magpahinga ka muna. Hindi naman siya tumutol. Sige ho, Kap, baka ma-heatstroke na ako sa kakalakad sa kasagsagan ng El Nino. Melissa, ihatid mo si Laila sa sakyan niya. Opo, tay. Inalalayan siya ng dalaga sa paglabas ng bahay.
Ingat ka sa pagmamaneho, Laila ha. Bilin nito nang makasakay na siya ng kotse niya. Salamat, Melissa. Habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay, ay tila biglang may humalukay sa sikmura niya. Mabilis niyang inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Umibis siya at hindi na niya napigilan ang pagsusuka. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? May sakit ba ako? Matagal bago siya kumalma. Pagbalik niya sa kotse, napagpasyahan niyang dumaan na lang muna sa klinik ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Magkaklase mga ito noon sa UST Medical School. O Laila, naligaw ka yata? Salubong sa kanya ng butihing doktora. Tita, nahihilo kasi ako at nagsusuka kaya dumaan ako dito. Baka mareresetahan mo ako ng gamot. Ayoko kasing dumaan sa ospital at baka mag-worry pa si Papa pag nalaman niyang galing ako roon. Isinailalim siya nito sa ilang test. Kinuhaan din siya ni Doktora Sylvia ng BP at urine test. Pagkatapos ay umiiling na binalikan siya nito. Are you dating someone right now, Laila? Ho? Tinatanong kita, Laila, dahil buntis ka. Parang bombang sumabog iyon sa pandinig niya at nanlalamig ang buong katawan niya. 7 weeks ka ng pregnant, Laila. Matagal na natulala siya. Parang tumigil sa pagpintig ang kanyang pulso. Nakatingin lang siya kay doktora. Nang sa wakas ay mag-sink in sa kanyang sinabi nito, saka lang siya napaiyak. Naging maagap ito. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Shh, that's okay. I'm sure pananagutan naman ng ama niya ng dinadala mo, Laila. Wala akong boyfriend, tita. Lalong lumakas ang pag-iyak niya. Napamaang ito, saka inilayo sa sarili ang kanya. Ano ibig mo sabihin na wala kang boyfriend? Paano ka nabuntis kung wala naman palang boyfriend? Patay na si Justin, tita, sabi niya. I'm not sure if you met him before. So, si Justin ang ama? Hindi. Naglakas loob siyang ikwento rito ang tunay na pangyayari. Na-shock ito. It was just a one-night stand? Napayuko siya. Ganun na nga, tita. Pagkatapos na nangyari sa amin, hindi ko na uli siya nakita. At wala akong intensyong makapagkita sa kanya. Diyos ko naman, napapailing na sambit nito. Laila, ano na ngayon mangyayari? Tiyak na madidismaya ang papa mo kapag nalaman niya na mangyayari ito sa'yo. Nakakalungkot ding isipin na baka ang kondisyon mong yan ang gamitin ng mga kalaban ng papa mo para siraan siya. Napagkagat labi niya. Dala ng matinding pagkabigla sa kaalamang buntis siya, halos tulala pa rin siya nang umuwi siya sa kanila. Nang makahiga sa kama ay umiyak siya ng umiyak. Buntis siya, 7 weeks na, at si Chris ang ama. Chris the stranger. Paano na siya ngayon? Paano niya ipapaalam yun sa lalaki? Natatandaan niya kung saan ang townhouse nito, pero kung mapuntahan niya iyon at makausap ang lalaki, aakuin ba nito responsibilidad sa kanya? Paano kung tumanggi ito at sabihin may nobya o asawa na ito? At wala itong balak na mapanugutan ang dinadala niya? Paano kung imungkahin nito na ipalaglag na lang ang nasa sinapupunan niya? Sa huling naiisip niya ay napailing siya. No, hindi ko gagawin yon. Kung hindi aakoy ni Chris, bubuhayin ko mag-isang anak ko. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.